Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Question ni Presiding Officer Chis Escudero ang COA State Auditor na si Silene May del Campo kaugnay ng umano'y hindi nito pagsunod sa proseso bago ilabas ang Notice of Disallowance laban sa Office of the Vice President. Ayon kay Escudero, tila hindi umano nabigyan ng pagkakataon ang OVP na makapagsumite muna ng sagot o makapagpaliwanag bago inilabas ang Notice of Disallowance. Iginit naman ni Escudero na dapat munang dumaan ito sa Notice of Suspension upang mabigyan ng sapat na pagkakataon ang concerned office na tugunan o linawin ang mga nakitang issue bago umabot sa Notice of Disallowance. Samantala, inamin naman ng nasabing State Auditor ng COA na sarili lamang niyang interpretasyon ang naging batayan nito sa paghahanap ng tinatawag na proof of success kaugnay ng mga reward na iniuugnay sa paggamit ng confidential funds. Sa pagdinig ay sinita naman at kinuwestiyon ni Presiding Officer Chis Escudero ang naturang pamantayan matapos na lumabas na wala itong malinaw na probisyon sa Joint Memorandum Circular o JMC. Dahil dito, siniling ni Escudero na dapat ay ipaliwanag ng testigo kung saan nakabatay ang kaniyang interpretasyon sa pagsusuri ng mga dokumento laban kay VP Sara Duterte. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. O tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Okay. So, doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang Hindi, dinidifferentiate po. sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo, no? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, Counsel to finish. napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So, walang untoward incident. So, bawal no bayaran ng reward yung tao na Excuse me. nagbigay ng information Are you na done yun. with the question? Hindi pa nga tapos eh. Humihirit na eh. Ang linaw-linaw ng tanong dito eh. 'Di ba? Ang basihan nyo lang ba ng successful ay dapat may nangyari bago ka magbigay ng reward? Hindi ba pwede yung prevention? Alam mo, ganito kasi yan eh. Ang ganda nung napanood ko. May napanood ako at kwento ko lang ng konti. Kanina pa kayo nanonood eh. Kwento ko sa inyo. Meron ako isang pinanonood na napakagaling na pastor, si Stephen. Apelido nun. Bata pa eh, yung kamukha ni Glock 9. Siya nagsabi nun. May pinapanood ako. Panoorin ninyo. Napakaganda niya magpaliwanag. Marami na daw gustong mag-ano sa kanya. Mag-interview, sabi sa kanya. Marami nang gustong ano siya sa podcast, interview siya, i-feature siya sa podcast. Since Christian nga, pastor, ay na-expect nung mga, alam mo na, yung mga mag-i-interview sa kanya na eto yung tao na na dapat from drug addict, dating kriminal, dating ganito, tapos naging pastor, di ba? Siyempre, ganyan yung mga tinatawag na change of lives by the Lord. Pinabago ng Panginoon. Dating ganito, dating ganyan. Pero nung tinanong daw siya one time nung isa sa mga gusto mag-interview sa kanya at ang sagot niya, anak ako ng pastor, maayos naman yung buhay ko. Hindi naman ako naging addict, hindi naman ako naging lasinggero, hindi naman ako naging babaero.
Tapos pastor na ako ngayon. Tapos ang yung para nag-i-interview sa kanya, yung gusto siyang i-feature, hindi na siya para binalikan kasi parang ay hindi maganda yung kwento niya. Hindi siya dating addict, hindi siya dating lasinggero, hindi siya dating babaero na nagbago. Kasi yun yung konsepto natin ng change of life eh. 'Di ba? Yung change natin na na-renew, na born again is because binago ka ng Panginoon. Tapos sabi niya nga sa loob-loob niya, ewan ko kung sinabi niya doon sa babae o sa loob-loob lang niya. Minsan kasi ganyan ang pananaw natin sa buhay. 'Di ba? Minsan, yung may extravagant na nangyari, doon lang kumilos ang Diyos. Parang ganon. Alam mo yun, dati ka may sakit, pinagaling ka. Ngayon, feeling mo ganun lang. Pero sa totoo lang, hindi. Kasi sabi nga ni Pastor Stephen, sabi niya, hindi po ba himala yung hindi ako napahamak at kahit hindi ako Christian yung time na yun, ay hindi ako nalulung sa droga at hindi ako naging babaero, hindi ako naging ganito, hindi ako naging masama? Hindi po ba pinroteksyonan ako ng Panginoon para hindi mangyari? Ibig sabihin, even if hindi pa siya Christian nung time na yon, God moves by not allowing that to happen to him. So, ano relationship dito? Minsan kasi, isiniisip nung iba, pagdating sa confidential funds, kailangan may mangyari muna bago magbigay ng reward. Diba? Like yung what's happening with PIDEA, with other, yung nagbibigay, nagre-reward kasi nagkaroon ng bypa, parang entrapment, may nahuling mga droga, doon nagbigay ng rewards. Tama, mali? Kasi yun ang konsepto natin. Ang pinapaliwanag ni defense dito ay simpleng-simple lang. Ang sinasabi niya dito, hindi po ba confidential o intelligence gathering or confidential expenses yung walang nangyari? At dahil sa meron kang mga info na nakuha o may intelligence kang nakuha, wala tuloy incidents na nangyari. Yun ba hindi mo pwedeng sabihin na ay hindi ka na dapat magbigay ng reward dun sa tao na nagbigay ng info? Kailangan talaga may mangyari mo ng krimen at may mangyari mo ng matindi dun sa lugar na yon bago mo siya rewardan. Diba? So ibig sabihin, yung paglabas ba ng pera ng OVP o ng DepEd, kailangan meron munang precedents na gulo doon bago ka maglabas? O pwede ka nang maglabas doon sa mga taong nagbibigay sa iyo ng info, nagbibigay sa iyo ng kaalaman, nagbibigay sa iyo ng mga background at mga spy mo doon dahil nga pupunta doon ng Vice President at ngayon binigyan mo sila ng pera dahil nirewardan mo dahil hindi nabantayan nila yung lugar na yun at walang untoward incidents. Naintindihan niyo ibig sabihin? Yan yung pinapaliwanag niya. Hindi kailangan na may mangyari mo ng krimen para maglabas ka ng pera. Hindi ba pwedeng prevention instead of curing the sickness? Di ba? Sabi nga nila, di ba? It's better, prevention is better than curing yung sakit ng tao. So wag mo nang antayin na magka-diabetes ka, magka-cancer ka, bago ka maging healthy. Pwede ka nang gumastos para sa mga supplements mo. Para hindi ka, kasi ganun ang tao reactive, magiging healthy lang pag may sakit na. Iinom lang ng supplements pag may sakit na. Kakain lang ng gulay pag may nararamdaman na. Gagastos lang. Kasi totoo lang, paggastos sa maging healthy, mas masarap mas mura at conveniente ang maging unhealthy. Sa totoo lang. Bakit? Sa convenience store, bili ka lang ng pancit canton. Tapos na. Mura na. Sardinas. Isang kanin. Ayos na. Panalo na. Di ba? Aminin natin. Ang dali. Pero nung ako, naalala ko, nung 5 years akong nag-plant-based, ay grabe, ang gastos. Kasi talagang magluluto ka, bibili ka ng mga gulay, bibili ka talaga ng mga ingredients na out of this world. Ang kanin mo, quinoa, na ang mahal-mahal. Alam mo yung mga ganon? Na para maging healthy ka. You understand what I mean? Huwag ka na mag-antay. Ito yung sinasabi dito na justifiable ang paglabas ng OVP at ng DepEd ng pera kahit wala pang crime na nangyayari. Don't I answer. think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, Counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list
required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is... May we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can- payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Tignan nyo ha. Bakit ang simple lang naman nung tanong eh. Rewards ba o ano? Ngayon pinapahaba na ni Kapunan. Bakit? Para makapag-isip yung No, witness. because the information here is not disallowed. Again, It's not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Your the Honor. court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time, Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binase ang interpretasyon nyo yan? Yan ba yung Yari ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisala o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. Na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung Wala nga dun eh. Wala dun yung sinasabi mong pag kami nahuli lang, tsaka lang siya magiging... O, booking ka ngayon, ano? Yari ka! Alam mo, sa totoo lang, ha? Magaling mag-defense to si ano. Hindi, kasi magaling siya magpaliwanag eh. Magaling magtanong to si Chis Escudero. Malinaw, di ba? interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. Oh, sa'yo You may lang. proceed, Katrina Salamat Agustin. po, Your Honor. sarili mong interpretasyon. Opinion mo lang. Agoy. Punta tayo ngayon dito sa bandang dulo naman, ha? Yung banat po nila Senator Robin dito. Kasi kanina pino-point out niya, wait unahin muna natin si ayan. Si dito sa wait lang. Si Robin. Tsaka si Senator Amy, ayan. Ay, wag na to, bobo yan. Wag yan, bobo yan. Walang alam yan. Ito, ayan. Po, meron po dyan, The OVP. Yan. Wait. Sorry. po Yan. kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Yan. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon?
Opo, Mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yun? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware doon. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware doon po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan. Ituloy natin ha. Mamaya itutuloy natin yan. Ito munang kay Lacson. Maganda yung punto ni Lacson na naman dito eh. Mukhang nayayari na naman ito si ate dahil sa... Wait, yan. Nung mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po. In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-special Namin together with the chairperson po kasi kung Gusto nyo maghati na lang kayo? Ay, sorry. Magpas na. Ito, kay Lacson. Wait lang. 15 ng inyong John Circular. Ayan, pinas ko na sa screen para ma-remind ka. Ayan. 4.50. Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2 at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin. That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO. Sige, sa 3, paragraph 3. That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito? Yari ka. Yung sa inspection po kasi ng vault sa IF na po yun. Sa use ng ICFAO ito Siya sabi, Wag ka if the magpalusot. circumstances so demand. Hindi ba dinidemand ng circumstances na inspection yun yung vault? yung sa Dahil maraming aliases. yung vault po yung sa vault po kasi yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund. Yung may vault po sa office. CF saka IF ito. Hindi lang intelligence. Parehong Papalusot treatment, ka pa. Miss Eileen. Yari ka ngayon. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority. Puro ka palusot, wala po. Yeah, my point is, parang kulang yung ginawa nyong trabaho. Yun. Para hindi kompleto. Kasi po may iba po kasing office na No, ICFAO sinasabi rito. May be Wag ka inspected naman by palusot. ICFAO Papalusot if ka pa eh. the circumstances so demand. Opo. Anyway, let's leave it at that. Familiar ka ba doon sa 2020-005? Anong circular po yun? Yung sa fraud audit. Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung fraud audit office. Opo, may separate office po sa COA. Okay, dito sa paragraph 3.1, yung file, of course, ito, people's participation ito eh. Kailan merong formal complaint, pero hindi lang complaint information, indication, or complaint na merong fraud. Opo. So papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo. Ibang yung fraud office. Yeah. Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of, etc., pwedeng gumawa ng written information sa inyong, sa office na yon para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever.
not necessarily the Vice President. Yung sa pag-refer po sa Fraud Audit Office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa Fraud Audit Office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ng office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling ma-refer po ito po yung first time. And also po, itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag ini-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So pinag-aaralan po itong mabuti muna. Anyway, 12 seconds na 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Ma-compare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman. Kindly answer the question, Celine. Opo, i-refer po namin sa higher authority po. Thank you po. Barado. The chair would just like to make some interjections. We will Yeah, not have maganda round to. 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Celine. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama Pag po. sinabi niyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisalaw ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD. Apo. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede, hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded, pero kung Ate, hirap na hirap ka na, te. Hirap na hirap ka na, ano? Kawawa ka naman, te. Hirap na hirap ka na, magpaliwanag. Kasi, yung SDO nga, tumanggap ng pera. Kinuha, winidraw. Saan niya ilalagay yung? Ibubulsa niya ba yun? Hindi, ibibigay niya dun sa mga in charge. Yun yung sinasabi ni Chis Escudero dito eh. Hindi ba pwedeng ibigay dun sa in charge? I mean, bakit kailangan hawak lang ng SDO all throughout? Ano sagot niya? Na-possess na ng espiritu ni BBM to. po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So kung ang pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient ng confidential fund. And as a final question, Celine, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Lachica lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Lachica sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan yung dokumento nung binanggit niyong dinisalaw namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Lachica. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN kung saan. Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Lachica yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo?
Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Lachica po. Kindly listen, Silene, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Not listening eh. Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Lachica. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Narinig lang, chismis. Chismax lang pala yan eh. Agoy, na chismax siya. Thank you, Miss Eileen. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. Hop! Wee! Oh! Putang ina, kontik na masa... Wee! Kahit may nakabara na nga dito eh. Kontik na sa kasaan si kuya oh. Kontik ka na dun ah. Ayun ang ginawa niya. Sige. Pero kontik na si kuya masagasaan. Oh, sandali. Oh, yan, sige, banat. Yan. Binarahan pala ni kuya. Okay, good. Pero kontik na nasagip to si kuya. Okay. Oh, yan, sige. Okay, baba na kayo, baba. Okay, baba na. Ito na lang. Okay. Yan. Kaso konti ka na ng truck ah. Konti ka na ng truck. Hindi mo nakita. Yun, good, very good. Ayun oh. Dahil muno ka na kasi andyan yung truck oh. Pinaharangan niya yung tubig. Grabe guys yung dito. Yung tubig oh. Anak ng weteng, kontik na akong inagos. Buti naka pa ako, nakasuba. Tingnan nyo oh, nag-stack up itong yung motor, yung kotse, kakalagpas lang. Ayan oh, grabe, kontik na akong inanod dun oh. Alaka. Sabi ko kay kuya nako. Sige. Nako po ang lakas ng ng agos oh. Delikado. Yun, nakalagpas si kuya. Grabe pala yung tubig dito oh. Ay my goodness, ang ganda no. So sa mga babae natin na papunta ng Pintong Bukawi, grabe na yung dito oh. Yung tubig dito sa papuntang Cemetery, Heaven's Gate oh. Kontik na akong inanod, my goodness. Naku, tatawid pa rin sila kuya. Buti nakatawid na tayo, pauwi tayo ng Metro Manila, yun oh. Naku, delikado itong malilit na kotse. Ayun Yun. Kaso yung mga motor, delikado, ang lakas na oh. Kontik na akong inanod. Kontik na ako. Buti nakasurvive ako, nak ng weteng. Ito itong kotse. Yun, kaya. Naku, magta-traffic na. Yan guys, sobrang baha na. Ayan oh. Ay naku, lumakas pa ng gusto. Naku, yung mga motor, delikado rito. Laka. Yan, yun. Ako ang unang-una sana na inagos. Buti na lang, nasinidor ko talaga ng malakas guys. So yun, nakaahon tayo. Ayan na yung motor natin oh. Inaanod pati mga bato eh. Ayan oh. Nako, pati yung saging inaanod na. Sige, banat. Yun, ganun ang diskarte. Kailangan malakas yung silinyador mo. Kaso inaanod yung bato eh. Ang lalaki. Ay, katutubo yan guys oh. Katutubo. May kasama ka pa doon? May kasamahan ka? Alalayan mo, baka ano rin. Ang lalaki ng bato. Yan oh. My goodness. Anak ko, yung mga motor na stack up na. Pero ang galing ng katutubo oh. Binilisan talaga niya oh. Ayan, nagharang yung Ang laka. Ito. Kayang-kaya ito, mataas. Yan o, kita nyo, lalaki ng mga batong inaanod. Nako, ayun pa oh, grabe yung bugso ng tubig dun sa taas. Ang laka.
Kaya baka anurin ka dyan. Kaya mo? Kontik na nga akong inaano dyan. Ang lakas oh. May angkas ka ba ng bata? Pababain mo na kaya yan. Kaya mong daan? Bumaba ka ba? Bumaba ka. Bumaba ka. Malakas yan. O, wag na kayong tumuloy. Delikado yan. Sa akin nga, Aerox eh. Holos niya na ano na, naagos na eh. Malit lang yung motor mo. Taga saan kayo? Taga saan kayo? Oh, yan. Huwag mo nang subukan. Masisira buhay mo dyan. Ako, napakalalaki ng bato. Kaya mo yan? Bumaba ka daw, be. Kaya daw niya. Huwag ka sumakay. Maglakad ka muna. Maglakad ka. Huwag kang sumakay. Ayan, susubukan ni Kuya. Lakasan mo yung silindador. Okay. Okay, lakasan mo. Yun. Ayos. Ito pa. Marami pa. Nako, stranded na doon, guys. Doon sa may tulay na yun. Ang lalim na doon, oh. Nako, shoutout sa mga kababayan sa may Pitong Bukawi. Huwag na kayong tumuloy muna rito. Grabe yung baha. Grabe, oh. Ito, ang lalakas ito, mga badya. Kaso yung mga batong delikado eh. Yan oh. Okay, banat. Ako po. Grabe. Ako, ito isa. Langsan mo, boss. Okay, sige. Tuloy mo lang. Yun. Good. Ako po. Palakas na ng palakas. Oh, ito si Kuya. Yun. Okay. Yun, buti may karga siya. Ang lakas ng bagyo, guys. So, ingat kayo. Anak ng weteng. Ayan na, oh. Sana yung maano dyan kanina eh. Yun, tama yung ginawa ni Kuya. Sumabay siya dun sa kotse. Dali, sige. Nako. Okay. Nako, si Manong. Nako, wala na yung ano. Dito ka na sa kabila. Kuya, patulang. Ayun na. Ayun na si Kuya. Nako, naano sa bato eh. May bato sa ilalim. Hop, sandali muna. Ba't may truck? Hop! Wee! Oh! Putang ina, kontik na masa. Wee! Kahit may nakabara na nga dito eh. Kontik na sagasaan si Kuya oh. Ayun ang ginawa niya. Sige. Pero kontik na si Kuya masagasaan. Oh, sandali. Oh, yan. Sige, banat. Yan. Binarahan pala ni Kuya. Okay, good. Pero kontik na nasagip to si Kuya. Okay. Oh, yan, sige. Okay, baba na kayo, baba. Okay, baba na. Ito na lang. Okay. Yan. Kaso konti ka na ng truck ah. Konti ka na ng truck. Hindi mo nakita. Yun, good, very good. Ayun oh. Dahil muno ka na kasi andyan yung truck oh. Pinaharangan niya yung ano, tubig. Okay, dandan lang. Woo! Galing oh, hinarangan ng truck guys. Lupit. Thank you sir. Ikaw, maglakad ka na tayo, punta ka na doon. Diyan, sumabay ka na dyan. Ikaw baka ikaw naman maano da. Maraming ang bato. Galing ng truck oh. Papuntay mo na yung mga motor dito. Wee! Sige, banat. Okay. Boss, sandali lang, marami pa. Yan, sige, papuntay mo na sila dito. Nabasa na yung cellphone ko. Ang galing ng truck ha. Yan, banat. Yun. Ang galing. Okay, banat. Ay, grabe, may mga bato kasi. Yun, galing.
Aba, binalikan pa yung jowa. Yes, sasakay ka na daw. Ay, kapatid mo pala yun, sorry. Clear na sa sa vlog, akala ko jowa, kapatid pala, sorry. Binalikan niya yung kapatid niya, guys. Kasi ayaw niya paglakarin. O yan, sige, ingat ha. O yun, galing ng truck. Thank you, guys. O sige, galing. O yan. O dandan. Yun, natakot yung kapatid niya, guys. O, galing ng kuya. Charot sa kuya niya, ang galing. Okay, okay. Sige, sige, sige. Boss, dala mo. Alis na yung truck. Isa pa. Naku, dalawa pa. Ang dami pang dumating. Okay, good. Okay, good. Oh, dala mo. Whee! Pag umalis na tong truck, dala mo. Yung single may angkas. Naku po, ang dami na. Parating pa yan. Yun, galing. Naku, ang laki ng bato nung inaanod sa kabila. Yun oh, grabe yung bato. Woo! Galing, thank you ah. Dol, thank you ah. Woo! Okay, dala mo. Okay. Yan, sige, banat. Okay. Okay, ingat. Okay na boss, okay na. Okay, wala na, thank you. Lost na lang to. Yan o. Okay, dala mo boss, Ayun o, shoutout sa truck. Thank you. Alright. Galing. Kaso yung mga iba, hindi naman pwede magtagal tong truck na to dito. Ayan na, napakalaki na. Napakalaki na ng napakalaking tulong ng truck. Laka, grabe kung saan na nagpupunta yung tubig, guys oh. Ganito rin ba sa inyong lugar? Aray ko, wala lang kasi tayong flood control eh. Ayan na. Naku, daming mga bato. Yun, galing. Wala. Ano kaya, kaya mo? Ingat. Wala na yung truck eh. Dandan. Yun. Galing. Kasi may angkas siya. Kasi ako kanina wala akong angkas. Halos rin na. Kasampayat ko pa, aray ko. So ayun guys, ingat kayo rito. Okay, paano na rin. Basa na yung cellphone ko. So ang galing ng truck. Sa may sa truck. Ang galing. Kaso kontik niya nasagi si kuya kanina. So ingat lang po. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Grabe yung baha. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama,
pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan o. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.